Sa likod ng katahimikan ng gabi, muling bumalik sa alaala ni Santino ang mga tao ng kanyang kabataan. Mga tao ng galit, paghihiganti at kasalanang gustong kalimutan. Dating boksingero siya, hinubog ng kahirapan at ng aspalto. Bawat suntok niya noon ay may halong gutom, bawat panalo ay may kapalit na sugat sa katawan at kaluluwa. Nang bumagsak ang kanyang karera dahil sa iskandalo, saka siya kinuha ng grupong Red Phoenix, isang organisasyong kilala sa mga lihim na galaw sa ilalim ng lungsod. Doon siya natutong manahimik, magmasid at matutong mabuhay sa dilim. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting nilamon ng galit at takot ang kanyang pagkatao. Hanggang sa isang gabi, napagtanto niyang kailangan niyang kumawala. Iniwan niya ang lahat, tumakas at nangakong magbabago. Ngunit ang marka ng Red Phoenix ay parang apoy. Hindi basta nawawala, lalo na kung bahagi na ito ng iyong pagkatao. Ngayon habang tahimik na nakaupo sa lumang bahay ni Marites, pinagmamasdan ni Santino ang mga larawan ng kanyang ina noong kabataan. Sa bawat ngiti nito, naroon ang lungkot ng isang babaeng pinilit mabuhay kahit walang katarungan. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang katotohanan na dumadaloy sa dugo niya, ang lahing kinamumuhian niya, ang dugong herero. Sa kabilang dulo ng bayan, si Erica ay tahimik na nakahiga sa silid, nagmamasid sa kisami. Pilit inaayos sa isip ang mga tanong na matagal nang walang sagot. Sa bawat paghinga niya, naroon ang pakiramdam na parang may mali, parang may hindi sinasabi sa kanya. Lumaki siya sa karangyaan, pero sa bawat kislap ng alahas at amoy ng mamahaling pabango, naroon ang amoy ng pagkukunwari. Ang tingin ng ina niyang si Jackie ay laging may pagtatago at ang mga ngiti ng mga tao sa paligid ay laging puno ng pag-iingat. Habang lumilipas ang mga araw, tila humihigpit ang tali ng tadhana. Sa bawat pag-ikot ng mundo, papalapit ng papalapit ang dalawang kaluluwang pinagtagpo ng kasinungalingan. Si Santino na buong buhay ay piniling magtago at si Erica na buong buhay ay ginawang bulag ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Isang umaga, nagising si Santino sa tawag ng isang anino mula sa nakaraan, isang dating kasamahan sa Red Phoenix na matagal na niyang tinakasan. Tumigil ang oras. Sa isang iglap, lahat ng kinatatakutan niya ay parang bumalik. Ang mga matang matagal na niyang iniiwasan ay parang muli niyang naririnig ang tinig ni Gustavo Guerrero, ang taong minsang itinuring na Diyos ng bayan, ngunit halimaw sa loob ng sariling tahanan. Unti-unti niyang natutuklasan ang mga koneksyon ng bawat piraso. Si Gustavo, ang kanyang lolo, ay siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Si Jackie, ang ina ni Erica, ngunit ang pagkatao ni Erica ay isa ring palaisipan. May mga papel na nagsasabing siya ay anak ni Roberto Herrero, ang anak ni Gustavo, ngunit may iba pang dokumento na nagsasabing hindi si Roberto ang tunay na ama. Ang isip ni Santino ay parang bulkan na handa ng sumabog. Sumikip ang dibdib ni Santino. Kung totoo ito, ibig sabihin si Erica ay hindi tunay na Guerrero. Ibig sabihin hindi sila magpinsan. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot. Bakit kailangang itago ang ganitong katotohanan? Sino ang may kakayahang gumawa nito at bakit? Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Santino. Sinundan niya ang bawat pahiwatig, bawat lumang dokumento, bawat taong may koneksyon sa pamilya Guerrero. Habang mas marami siyang nalalaman, mas nagiging malinaw na si Gustavo ay hindi lang isang politiko, kundi isang taong marunong mag-ukit ng kasinungalingan sa kasaysayan. Samantala si Erica ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa paligid. May mga taong nagmamasid sa kanya, may mga sulat na dumarating sa ilalim ng kanyang pintuan. Mga sulat na walang lagda, pero may iisang linya. Hindi mo sila kadugo. Habang naglalakad siya isang gabi pa uwi, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa dilim. Sa loob ng kanyang dibdib, may kumikiliti ng takot, ngunit higit sa lahat, may udyok ng katotohanan. Hindi na siya pwedeng manahimik. Hindi na siya pwedeng magpanggap na anak ng isang pamilyang kinatatakutan ng lahat. Nang muli silang magkita ni Santino, tahimik ang paligid. Wala silang salitang binitiwan, ngunit sa mga mata nila, alam nilang pareho silang naghahanap ng sagot. Sa pagitan ng hangin, naroon ang tensyon ng dalawang taong magkaugnay sa dugo at kasinungalingan. Mula noon, mas madalas nang dumalaw si Santino sa mga lugar na konektado sa Red Phoenix.
Hindi para bumalik, kundi para hanapin ang mga taong minsang nagtrabaho para kay Gustavo. Doon niya na lamang ang organisasyong yon ay ginagamit ng mga herero para protektahan ang kanilang pangalan. Ang Red Phoenix pala ang anino ng pamilya, ang kamay na gumagalaw sa likod ng mga maruruming gawain. At isa siya sa mga ginamit noon kahit hindi niya alam. Habang lumalalim ang gabi, naglakad si Santino sa tabing ilog. Dala ang lumang folder na naglalaman ng mga dokumento. Sa bawat pahina, lumilitaw ang mga koneksyon, mga pangalan, mga petsa,